Good day po sa lahat, lalong-lalo na sa mga GCIs at saka SSS pensioners. Okay? Muli, magdadagdag ako ng pananaw doon sa vlog natin kanina. Yung ang pamagat ay Maharlika Investment Fund na sabi ko talagang hindi ako sang-ayon dyan. Why? Kasi delikado yung pondo natin. Baka mawala. Pwede na. Okay ang investment. So, siguro kukuha na sila sa other sources. Ano? Okay. Let's see, ganito. Kailangan ang investment dito sa Pilipinas. Lalong-lalo na daw next year dahil ayon sa ulat, ang Pilipinas ay maka-experience ng very fast growth and development, magiging rising star daw sa Asia and so on. Okay, well and good. Kasi tulad nga ng sinasabi ito, sabi natin, itong mga economic development ay nakakapagbigay ng benefit sa ating mga kababayan. So, i-assume natin, kailangan natin ang investment. Ngunit, beside investment, kailangan din natin ang mga ito. Kaya dapat din i-prioritize ng government. Okay? Unang-una, dapat mawala ang graft and corruption. Okay. Dahil pag walang graft and corruption, ma-encourage yung mga foreign investors na pupunta dito. So instead na mag-rely tayo doon sa mga GSIS at saka SSPAD, then mag-rely tayo sa mga foreign investment na pupunta ng Pilipinas. Pag okay ang investment climate kung wala ang graft and corruption. Kasi pag may graft and corruption, mamaya may mga harassment, at saka iba pa, no? Then, another one, kailangan din natin ng peace and order. So, dapat din na tignan ito ng government, no? To maintain na peace and order. Ngayon, sino naman ang maingganyo na mag-invest sa isang lugar na magulo? Kasi mamaya sila ay nakidnap, sila ay na-hold up. Ganon, ano? So, yan, para mas maraming investment, talagang i-priorities din ang peace and order. Then, another one, no red tape. Alisin yung napakaraming proseso sa pag-process ng mga permit, mga pag-apply ng mga document, and so on, ano? So, yan. Dapat madali at mabilis ang pag-process ng mga document na kailangan ng mga investors. Sabi nga doon sa nabasa ko, sa Singapore, sa isang araw, lahat ng mga document, lahat ng mga clearances, lahat ng mga permit ay magagawa within a day o tapos within a day. Okay. Kaya yun, gustong-gusto nilang mag-invest sa Singapore with that kind of environment. Imagine, one day, tapos lahat. Okay. Dito sa Pilipinas talaga sa totoo lang, kung minsan yung mga document, it takes many weeks, or it takes days, or it takes many weeks, or sometimes it takes months para ma-issue yung needed document. Okay? So, sana ialis yung red tape na yan. Ngayon,
Another one is clear, specific, at saka permanent economic policy. Okay? Dito sa atin, as what we observe, pag bago ang administration, the same thing, nababago din yung economic policy natin. Okay? Sa ibang bansa, ah, ang kanilang policy ay permanent. Kung sino man ang uupo, din ipagpatuloy niya yung overall economic development plan ng gobyerno. Hindi yung pag-upo ng another one, then mag-start muli sa zero. Okay? Kaya tuloy, madali madali nilang na-attain yung overall economic growth target nila. Madali ano? Okay. Kasi diretso. Ngayon, dito ko minsan yung sigsag papalit-palit and so on. Then, yan ay nakakabagal for development. Sana tignan ito ng ating mga leaders. We need to change. We have to change. Para maging maunlad din ang Pilipinas. Kasi tayong mga Pilipino, magagaling tayo. We deserve progress and development. Okay? So, next one. Kumusta naman yung transportation system natin? Okay, dapat din ayusin yan. Hindi yung may kaunting ilan may flood na agad. So, ayusin. Okay? Then, lalong-lalo na dito kami sa isla. Kasi isla kami, ang hirap ng transportation dahil siyempre sasakay ka ng bangka. Sana ang dasal namin dito magkaroon na rin ng tulay papuntang mainland. Sana. Okay? Then, next one yung past communication. Okay bang past yung communication natin? Hindi ba mabagal? Yung internet ba natin ay katulad ng level ng South Korea or India? Sa palagay ko, medyo malayo tayo, ano? Pero sana tingnan ito ng gobyerno para magiging competitive tayo with those countries, ano? Okay. Then next one, kumusta naman ang workers natin? Sila ba ay very much skilled, fitted? Sila ba ay very much oriented sa mga trabaho na pwede nilang pasukin? Paki-check up, CHED, Commission on Higher Education, tignan din DepEd, tignan din yung sa senior high school. Okay? So, ganun yan. But then, ako'y naniniwala na as far as yung skill ng workers natin, ay very much competitive tayo. Then, another one, yung electricity. Napakamahal talaga ng electricity dito sa Pilipinas. So, the government shall do something para ma-lower naman yung kuryente. Okay. Last time may balita na bubuksan yung Bataan Nuclear Plant para maging mura yung kuryente. So that's well and good. Ngayon na sana ma-utilize yan, ano? So, okay. So, that's it. Again, sa mga kapwa ko pensioners, the ISIS at saka ISIS is. Sana lagi tayong magkaisa na suportahan natin ang isa't isa
suportahan natin ang pondo ng GSIS at saka SSS. Muli, mabuhay tayong lahat. And sana, i-like naman at saka subscribe sa ating munting YouTube channel. Again, mabuhay tayong lahat.